isi-check ko yung ngayong gabi. Punta po tayo sa sa Genesis 1 po, 1.1. Sabi niya din, Genesis 1, the creation po. Ang sabi niya po dito, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang ano ko po ngayon, no, yung topic po ngayon, gaano ba tayo kamahal ng Panginoon? Gaano ba tayo kahalaga sa buhay niya? Gaano tayo kaimportante? Ito po yung naano ko no yung Genesis 1. Kasi sa Genesis 1, wala pa po tayo, hindi pa tayo nililikha ng Diyos. Pero ano po yung ginawa niya? Kinait niya po yung langit at lupa upang sa pagdating natin, handaan na po ang lahat. Grabe yung Panginoon, no? Yung hindi pa tayo nililikha, pero inihanda niya na yung kung saan tayo titira. Inihanda niya na yung mga pangangailangan natin dito sa mundo. So, grabe po yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. Dito pa lang sa unang verse, unang chapter, at unang verse ng Bible, pinakita na ng Panginoon yung pagmamahal niya sa mga tao, yung pagmamahal niya sa atin kasi dito pinakita niya kung gaano niya kamahal kasi wala pa tayo, hindi pa tayo nilalang pero inihanda niya na yung mundo para sa atin. Ano po yung ginawa niya, 'di ba? Create sa kapangyarihan niya, create niya po yung liwanag. Yung liwanag na kung saan pinaghiwalay yung liwanag na tinawag na araw, yung dilim tinawag na gabi. Create niya po yung langit at lupa. Create niya lahat ng mga bagay dito sa mundo po. Uh, yung siya yung nilikha niya yung araw, yung buwan, yung bituin. Nilikha niya lahat yung bagay dito sa mundo, lahat ng may buhay sa karagatan, sa dagat. Siya po yung may likha noon. Hinihanda talaga ng Panginoon yung mga pangangailangan natin dito sa mundo bago niya tayo likhain. Ganun po tayo kamahal ni Lord, no? Dahil ayaw niya tayong, gusto niya handang-handa na ang lahat pag tayo ay nilikha ng Panginoon. Kaya yung dito sa verse 1 to 25 ng Genesis, no, napakaano po talaga yung pagmamahal ng Panginoon sa atin kasi create niya lahat ng pangangailangan natin bago niya tayo likhain. Kaya dito, pinakita ng Diyos yung kanyang pag-ibig sa atin. Kaya kapag tayo po yung may alalahanin sa buhay, kapag tayo nag-alala, natatakot, nagulumihanan sa mga bagay-bagay, alalahanin natin na sa pasimula pa lang ay kasama na natin ang Diyos na kapiling na natin siya. So bakit tayo mag-aalala? Mula noon hanggang ngayon ay nariyan na siya, kasama na natin siya. Nilikha niya ang mundo at lahat ng bagay na kailangan natin dito sa mundo. Nilikha, inihanda niya ang lahat ng mga nang tayo ay likhain, inihanda niya lahat ng ating mga kailangan. So, ngayon pa ba tayo magdududa kung ano yung kayang gawin ng Panginoon sa atin? Kung ano yung kayang ibigay para sa atin? Kasi mahal na mahal tayo ng Panginoon eh. Lagi lang natin siyang tawagin. Yung pananampalataya natin sa Kanya, yung tiwala natin sa Kanya, yan lang po yung panghawakan natin. Kasi ang Panginoon, hindi pa wala pa tayo dito sa mundo, na-create niya na lahat yung mga pangangailangan natin. Ganon tayo kamahal ng Panginoon. Kaya ipagpasalamat po natin na grabe yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. Kaya very ano po sa akin itong Genesis talaga kasi dito nag-umpisa yung dito tayo nag-umpisa. Dito din natin naramdaman yung pagmamahal ng Panginoon sa atin kasi inihanda niya na lahat ng pangangailangan natin sa mundo bago niya pa tayo nilikha. So handang-handa na po ang lahat. So ganun po tayo kamahal ng Panginoon. So let's keep our faith po. Let's trust our Lord. Yun lang po yung ano yun natin. Punta po tayo sa sa Genesis 26 to 30 po.
Chapter 1. 1:26 to 30 po. Dito no, pagkatapos likhain ni Lord yung mga bagay sa mundo, ito po, pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa himpapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki, pakitaas po, malaki o maliit. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang sa isang lalaki at isang babae. At sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo, pakitaas po, magpakarami kayo at punuin ninyo ang inyong mga anak, ang buong daigdig, at kayo ang mamamahala dito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa tubig, sa ibon, sa himpapawid, at sa lahat ng mga hayop na sa ibabaw ng lupa. Ibinibigay ko rin sa inyo ang lahat ng uri ng halamang nakakabinhi at mga bungang kahoy bilang pagkain ninyo. Ang lahat ng halamang luntian ay ibinigay ko naman sa lahat ng hayop sa ibabaw ng lupa at sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari. Ito nga no, create tayo ni Lord ayon sa kanyang kawangis niya po, ayon sa kanyang wangis po. So ganun tayo kamahal ni Lord dahil nilikha niya tayo according to His image. Kamukha natin siya, so wala pong pangit na nilalang ang Panginoon. Lahat po tayo gwapo, maganda kasi nilikha tayo ni Lord na according to His image po. So grabe yung ginawa ng Panginoon. No, lahat ng meron dito sa lupa, tayo yung pinapamahala niya, tayo yung ibinigay niya sa atin at bahala tayo dito sa dito sa mga lahat ng mga creation niya dito sa lupa. So, pasalamatan po natin ang Panginoon sa pagmamahal niya sa atin kasi nakahanda na ang lahat bago niya pa tayo likhain. Inihanda niya lahat ng pangangailangan natin. Ganun tayo kamahal ni Lord dahil nilikha niya tayo according to His image. No? Nilikha niya tayo ng may halaga. Kaya kung tayo nakakaramdam ng if you are feeling worthless po or insignificant, lagi nating alalahanin, nakawangis natin ang Panginoon. Ganon niya tayo kamahal. So, wag tayong mag-alala. Wag tayong matakot. So, ano man yung meron tayo, kung ano man yung naranasin natin sa mundo, okay lang kasi kasama natin ang Panginoon. Ganon niya tayo kamahal. Kaya anuman yung pinagdadaanan natin, be confident po na meron tayong Diyos na nagmamahal sa atin. Ang mahal niya ay kailanman hindi niya kinakalimutan. Kinakalinga niya po, tinutulungan at pinagmamalasakitan niya yung mga mahal niya sa buhay. Magtiwala lang po tayo sa Kanya sa lahat ng Kanya mga pangako sa atin. Kasi ganon tayo minahal ng Panginoon. So pagkatiwalaan po natin siya. So kung ano man po Lord, kung ano man po yung mga alalahanin natin, ano man yung mga problema natin, isurrender na lang natin kay Lord kasi andyan lang naman siya. Sabi niya nga po, bawat oras kasama natin siya. Bawat oras kapiling natin siya. So bakit tayo matatakot? Bakit tayo matatakot sa mga problemang meron dito sa mundo? Kung ano man may mga problema natin, isurrender lang natin sa Panginoon. Kasi siya ang bahala. Dahil ang Panginoon, grabe yung mga pangako niya sa atin. Panghawakan po natin yung pangako ng Panginoon sa atin. Kasi talaga naman po na hindi po siya nagpapabaya sa atin na lahat po ng pangailangan natin sa mundo ay kaya niya pong ibigay. So ganun po tayo kamahal ni Lord. Ganun tayo kaimportante sa Panginoon. Kaya yung Genesis 1 ay
inihanda niya talaga para sa atin na bago man tayo nilalang ng Panginoon, ay andyan na po, nakahanda na ang mundo. Lahat ng bagay sa mundo ay inihanda ng Panginoon. Ipinagkaloob niya na lahat para sa ating mga- sa, para sa ating mga pangangailangan. Kaya si Lord, pagkatiwalaan po natin siya dahil naniniwala ako na ano man yung pinagdadaanan natin, ay naniniwala ako na malalagpasan natin ang lahat ng mga ito. Kasi si Lord ay kasama po natin. Huwag tayong matakot, huwag tayong mag-worry kasi andyan lang si Lord. Dito nga, panghawakan lang po natin yung mga pangako ng Panginoon. Kasi si Lord talaga yung nagbibigay sa atin ng lahat dito sa mundo. Siya yung ating kalakasan, siya yung nagbibigay sa atin ng buhay. So kaya po, ipagpasalamat po natin yung grabe yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. Yun pa yung punta po tayo sa punta po tayo sa John po, sa John 3:16 po. Dito po sabi niya, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang sinumang sumampalatay sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dito po, pinapahayag dito ng Panginoon kung gaano niya tayo kamahal. Yung pag-ibig niya sa atin, grabe po. Kasi imagine po yung kaisa-isa niyang anak, yung kanyang bugtong na anak, ipinagkaloob niya sa atin para sa ating kaligtasan. Imaginein po na yung kanyang bugtong na anak ay sinacrifice niya po for our para sa ating kaligtasan po. Kaya anuhin po natin, grabe yung ginawa ng Panginoon, yung kanyang unconditional love, ipinagkaloob niya sa atin nung binigay niya sa atin ang Panginoong Jesus, yung kanyang unconditional love sa bawat isa sa atin, naramdaman natin na isinakripisyo niya yung buhay ng kanyang nag-iisang anak para po sa ating kaligtasan, para po sa pagmamahal niya po sa atin. Grabe, ganun po tayo kamahal ng Panginoon. Ang sabi niya nga po, kung yung ang sino man sumasampalatay sa kanya ay hindi mapapahamak. Ito po yung panghawakan natin na kung tayo ay nanampalatay sa Panginoon, kung tayo po ay nananalig sa kanya, ay maliligtas po ang bawat isa sa atin. Kasi iyan po yung pangako sa atin ng Panginoon, yung salvation po. Yung salvation po na niligtas niya tayo sa para sa buhay na walang hanggan po. Kaya po yung nirescue tayo ng Panginoon, yung ating spiritual life ay yung yun po yung gift ng Panginoon sa atin, yung ating spiritual life, yung gift of an ending, and yung pong abundant life na ipinagkaloob sa atin, yun po yung ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Dito po sa John 3:16 po ay grabe po yung ipinakita ni Lord sa atin, kasi po yung kaligtasan natin sa pamamagitan ni Jesus, ipinagkaloob niya po. Sinacrifice niya yung nag-iisa niyang anak para sa ating kaligtasan. Yung promise niya na kaligtasan na nakamit na natin, yung buhay na walang hanggan sa sinumang sumasampalatay sa Kanya. Kaya let's be grateful and thankful to our Lord kasi gano'n niya tayo kamahal. Gano'n niya, yung pag-ibig niya sa atin, grabe. So, niligtas niya tayo, yung salvation ay pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Kaya panatilihan lang natin yung ating pananampalataya sa Kanya, na manatili lang tayo sa Kanya. No ano man yung pinagdadaanan natin, ay naniniwala ako na ma-overcome natin ang lahat ng ito kasi kasama natin si Lord. Ganon po tayo kamahal ng ating Panginoong Diyos na sinakripisyo niya yung buhay ng kanyang nag-iisang anak
para maligtas tayo sa kasalanan, yung original sin na meron tayo dahil sa ating mga ninuno. Kaya salamat kay Lord, dahil sa kanyang anak na si Jesus Christ, tayo ay naligtas. Tayo ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya kung sino man yung yung mananampalatay sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Dito nga sabi niya, 'di ba? Through the power of the Holy Spirit, no, tayo ay nakakatawag ng Ama, Ama ko, sa ating Panginoon Diyos. Grabe talaga yung pag-ibig ni Lord sa atin. Kaya maraming salamat Lord. Kasi grabe yung pagmamahal niyo po sa amin. Na kahit po kami ay makasalanan, kahit na kami ay patuloy na nakakagawa ng kasalanan, patuloy niyo po kaming nayayakap. Patuloy niyo kaming minamahal. Salamat Lord. Salamat sa pagmamahal na ito na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Thank you dahil kahit kami po ay makasalanan, patuloy niyo kaming niyayakap. Na patuloy niyo kaming binabago na para kami ay maligtas. Kaya mga kapatid, salamat sa Lord. Grabe yung pagmamahal niya po sa bawat isa sa atin. Imaginein po, create niya yung langit at lupa para sa atin. Dahil sa pag-ibig niya po sa atin. Tapos, pangalawa, ipinagkaloob niya yung kanyang nag-iisang anak para tayo ay magpagkaroon ng kaligtasan. Para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganun po tayo kamahal ni Lord. Kaya, nawa tayo ay patuloy na manampalataya sa Kanya, na manatili lang tayo sa Kanya, na kahit anong mangyari, kay Lord lang tayo tatakbo. Kasi si Lord, andyan lang siya, palaging nakanda, nakayakap sa atin. Kaya kung tayo ay nagkakasala, just mag-repent lang po tayo kasi ang Panginoon naman mapagpatawad. Kaya manatili po tayo sa kanyang kalinga, manatili tayo sa kanyang pagmamahal, manatili tayo na ang Diyos ay kasama natin, kapiling natin, kakampi natin po siya. Kaya salamat sa Panginoon, salamat sa pagmamahal niya sa atin, salamat sa kaligtasan na ipinagkaloob niya sa atin. Punta muna po tayo sa Jeremiah 29:11. Sabi niya po rito, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudul sa inyo ng kinubukasang punong-puno, punong-puno, pakitaas, punong-puno ng pag-asa. Dito po, nire-remind tayo ni Lord na ang plano niya po sa atin ay maganda. Maganda po ang mga plano ng Panginoon sa atin. Yung promise niya para sa ating kinabukasan ay grabe. Kaya manampalataya lang po tayo sa Kanya kasi ang Panginoon naman ay yung pangako niya, panghawakan natin yung pangako niya na ang lahat na magagandang plano ay ibibigay niya sa atin. Lahat na ikabubuti natin, ibipagkaloob ng Panginoon sa atin. Kaya magtiwala lang po tayo sa Kanya na ang Panginoon po, andyan lang po siya. Laging tumutulong sa atin. Kung anong journey meron tayo sa buhay natin, andyan lang po siya nakaalalay sa atin. Laging nakaantabay sa atin. Kaya manampalataya lang po tayo sa Kanya. Panghawakan po natin yung pangako ng Panginoon sa atin na yung ating magandang future ay ipagkakaloob naman ng Panginoon sa atin at yung future natin is under His hands, nasa kamay ng Panginoon, yung magandang future natin, yung magandang hinaharap natin. Kaya panghawakan lang po natin yung
mga pangako ng Panginoon. Panghawakan natin yung pagmamahal niya sa atin. Panghawakan po natin yung mga pangako niya sa atin. Kaya yun lang po yung salamat kay Lord kasi lahat ng magaganda para sa atin, yun po yung nais niya. Wala siyang planong masama para sa atin. Ang lahat ng plano niya para sa atin ay puro magaganda, para sa ating ikabubuti, para sa ating magandang kinabukasan. Kaya ipagkatiwala lang natin yung lahat ng ating mga plano, ipagkatiwala natin yung mga desires ng heart natin, ipagkatiwala natin sa Panginoon. Kasi naniniwala naman ako na kung ito ay para sa atin talaga, ay ipagkakaloob ng Panginoon sa atin kung ano man yung desires natin. At kung hindi naman po, naniniwala naman po ako na mayroong ibibigay si Lord na mas maganda, na mas makakabuti po para sa atin. Panghawakan lang po natin yung kanyang pangako kasi napakadami niyang pangako. Yun lang po yung panghawakan natin kasi naniniwala ko na hindi tayo pababayaan ng Panginoon na He will not forsake us, He will not leave us. Kasi ang Panginoon, andyan lang po siya. Yun lang po yung sa gabing ito. All glory to God po. Salamat po sa pagmamahal ng Panginoon sa atin.